Please subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa bagong upload ko. Maraming salamat po. That Night Kabanata 76. Shaznea's POV. Nalaman sa investigasyon na talagang sinadya ang pagkakasunog ng bahay namin. Buti na lang na iyong sasakyan na iniregalo ni Lunox sa akin ang ginamit namin nang umalis kami. 2 araw pagkatapos ng insidente ay muling nagpakita ang kasambahay namin na si Ate Minda at inamin niyang may kinalaman siya sa nangyari. Binayaran po ako ng malaking halaga ng isang babae. Tinanggap ko naman po dahil may sakit ang tatay ko. Sinadya kong isunog ang bahay. Iniwan kong nakabukas ang apoy sa stove at umalis na ako ng bahay. Sobrang nagsisisi ako sa nangyari. Hindi ako pinapatulog ng konsensya ko kaya nandito ako para pagbayaran ang kasalanang nagawa ko. Patawarin niyo ho ako, Ma'am Shaznea, paliwanag niya pa nang bisitahin ko siya sa kulungan. Habang nakaburol si Mama, inabala ko rin ang sarili ko sa pag-iimbestiga. Pati si Lunox ay halos hindi na natutulog kaiimbestiga. Nabanggit niya rin sa akin na alam na nila kung saan nakatago si Celestine. 3 oras mula rito sa Maynila. Si Shaina naman ay ilang gabi na ring umiiyak. Sa tuwing nandito siya'y laging nakaupo lamang siya sa tabi ng kabaong ni Mama. Minsan nga ay naabutan ko pang nakikipag-usap kay Mama. Bumisita rin ang ibang mga empleyado sa kumpanya para makidalay ni Mama. Napag-usapan na rin namin ni Lunox na sa kanila muna kami makikitira. Hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin matapos-tapos ang problema namin kay Celestine, at ngayon napunta na nga sa puntong may nawala ng mahal ko sa buhay. Hindi ko kakayanin kung may mawawala pa ulit sa amin. Kaya lalong humigpit ang security namin at tanging mga malalapit na kamag-anak at kakilala lang ang bumisita sa burol ni Mama. Kain ka muna, siya, wika ni Chloe habang inaabot sa akin ang pinggan na may lamang kanin at ulam. Pid akong ngumiti sa kanya't tinanggap ito. Umupo naman siya sa tabi ko at parehas naming pinagmasdan ng kabaong ni Mama. Huminga siya ng malalim. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari, siya. Masyadong mabilis at talagang hindi ko inaasahan na mauuwi sa ganito ang galit ni Celestine sa inyo, saad niya pa. Hindi ko rin alam kung paano niya natatakasan lahat ng to. Nahihirapan din kaming hanapin siya at makasagap man lang ng kahit na anong hint kung nasaan siya. Hindi kaya may nagsasabi kay Celestine kung ano ang mga plano ninyo. Antong hininga ako't hindi na sumagot kahit na alam kung tama siya. Pati ang paglibing ni Mama ay pinagdesisyonan namin na gawing pribado na lang. Hindi naging madali sa akin na tuluyan ng magpaalam kay Mama lalong-lalo na si Shaina. Shaina is really an intelligent girl kaya madali niyang makuha agad ang mga nangyayari sa paligid niya. Kaya nang mailibing namin si Mama ay talagang humagulgol siya. Mimi, hinding-hindi kita makakalimutan. Wala na akong playmate. Humikbi siya. Promise, Mimi, naaalagaan ko si Mama gaya ng laging sinasabi sa akin. Magiging good girl din ako kay Mama. I love you. Umiiyak niyang wika sa kanito inihagis ang puting bulaklak na hawak-hawak niya sa kabaong ni Mama na dahan-dahan ang ibinababa. Pinalis ko ang luhang kumawala sa mga mata ko. Pinipilit kong huwag maging emosyonal kapag kasama ko si Shaina. I need to be strong for her. Huminga ako ng malalim habang hawak-hawak ko ang puting rosas na maya-maya ihahagis ko na rin. Ma, tulungan ninyo kami na makamit ang kapayapaan para sa pamilyang ito at para makamit din ang hustisya para sa inyo. I paused for a while. Pakisabi kay Papa, nami-miss ko na rin siya. Mahal na mahal kita, Mama. You have done too much for me, makakapagpahinga ka na. Sumanghap pa ako sa kainihagis ang puting rosas sa hawak ko. Napalingon pa ako kay Lunox nang higirin niya ang likod ko. Pagod ko siyang ngitian. Nanatili pa ako ng mahigit 1 oras dito. Hindi ko kasi alam kung anong mararamdaman ko kung pagka-uwi ko'y hindi ko na siya makikita at mayayakap. Pag-uwi ko'y ibang tahanan na ang tinitirhan namin ni Shaina. Hindi ko na maririnig ang boses niya.
Sinamahan naman ako ni Lunox ang pinili kong manatili rito. Si Shaina ay pinasama ko na kanina kina tito at tita nang umuwi sila. Hinawakan ni Lunox ang kamay ko. It's okay if you cry. Tila naging magic yung sinabi ni Lunox dahil kusang tumulo ang mga luha sa pisngi ko. Sobrang sakit. Minsan iniisip ko na kung hindi ba tayo umalis noong gabing yun ay mangyayari kaya ang lahat ng to. Kasi kung nandoon ako, sigurado akong maliligtas ko siya agad. Natahimik si Lunox kaya nagpatuloy ako, hindi ko alam kung paano ko sisimulan muli ang buhay ko nang wala siya. Kung paano ko haharapin si Shaina nang may ngiti sa labi. Hindi ko alam kung paano kami makakapagsimula ulit. Niyakap niya ako. Wala akong ibang balikat niya. Hinayaan niya lang na umiyak nang umiyak hanggang sa kusa na akong tumahan at kumalas sa pagkakayakap sa kanya. Pinalis niya gamit ng kanyang hinlalaki ang basa pisngi. I will always be here for you, babe. Tutulungan kitang makapagsimula ulit. Talagang pinanindigan ni Lunox ang sinabi niya dahil kitang-kita ko na ginagawa niya ang lahat para pasayahin si Shaina. Unti-unti ay bumili na rin kami ng panibagong gamit namin. Buti na lang at may sapat na ipon na ako para sa amin. Ang ibang gamit naman ay binili at binigay sa amin ni na tito at tita. Dumadalaw din sina Chloe at Brielle rito sa bahay ni Lunox para kumustahin ako at para iabot sa akin ang mga pinamili nilang gamit para sa amin ni Shaina. Laking pasasalamat ko na sa kabila ng nangyari ay hindi niniwan lalong-lalo na si Lunox. Hindi pa man kami mag-asawa pero kitang-kita ko kung paano siya nagpapakatatay kay Shaina at nagpapakaasawasan. Dapat ay itong taon gaganapin ang kasal namin, pero dahil sa nangyari ay baka matatagalan pa ito. Ang mga nasunog din naming dokumento ay kasalukuyan ng pinoproseso ni Lunox lalo na't balak na namin ay enroll si Shaina sa darating na school year. Kumunat ang noo ko nang makatanggap ako ng text message mula kay Ryle. Lumipas ang ilang segundo ay tumawag na ito. Nagpaalam muna ako kay Lunox at Shaina na ngayon ay nanonood ng cartoon movie. Naglakad ako patungong balkonahe bago sinagot ang tawag. Ryle, napatawag ka. Bungad ko. Can I talk to you privately? Tanong niya. Bahagyang nagsalubong ang kilay ko sa naging tanong niya. Ramdam ko sa tono ng pananalita niya na seryoso siya. Ano ba ang pag-uusapan natin? Ilang segundo siyang natahimik. The truth. Natigilan ako sa sinabi niya. The truth. Ano bang katotohanan ang gusto niyang sabihin sa akin at kailangan na kaming dalawa lang ang mag-uusap? Nag-iba ang kutob ko sa kung ano man ang kanyang sasabihin. Kailangan ko nang maging maingat this time. Huminga ako ng malalim sa kasumagot, papayag ako kung dito tayo mismo sa bahay ni Lunox mag-uusap. Oh okay. I'll be there in 15 minutes. Pagbalik ko sa hinihigan namin ay agad akong tinanong ni Lunox. Who's that, babe? Kuryosong tanong niya. Ngayon ko lang din napansin na nakatulog na pala si Shaina sa braso niya. Si Ryle. May sasabihin daw siya sa akin kaya pinapanto ko siya rito sa bahay para tayong tatlo ang mag-uusap-usap, sagot ko. Pagkalipas ng halos kalahating oras ay biglang may nag-doorbell sa labas ng bahay ni na Lunox. I knew it was Ryle. Pinapasok siya ng mga bantay sa labas habang kami ni Lunox ay hinihintay siya rito sa garden. This place is private. Kami-kami lang din ngayon ang tao na nandito since nasa kumpanya sina tito at tita. Hindi ko maiintindihan pero talagang kabado ako sa kung ano mang sasabihin ni Ryle. I hope it's good news. Mr. Monteverde, nandito na po si Sir Ryle, saad pa ng kasambahay nila saka umalis na. Napatingin ako sa pintuan kung saan nakatayo si Ryle. Tinuro ko ang upuan na nasa harapan namin ni Lunox. Maupo ka, Ryle. Huminga siya ng malalim saka nagpalakad patungo sa upuan at umupo roon. What are you going to tell my wife, Marquez? Pangunguna ni Lunox. Ipinatong ni Ryle ang kanyang siko sa lamesa na pumapagit na sa aming tatlo. Muli siyang bumantong hininga sa kanagalita, I'm a traitor. At bahagya itong yumuko. Napaawang ang bibig ko sa sinabi niya.
Ramdaman ang galit sa puso ko't naikuyom ang mga kamao ko. Tila hindi marehistro sa utak ko ang sinabi niya kaya muli akong nagtanong, anong ibig mong sabihin, Ryle? Nagpipigil ang galit na tanong ko. Nang iangat niya ang kanyang mukha ay kita kong naluluhan na ito. Patawarin mo ako, siya. Ako ang traidor sa inyo, saad niya pa. Mabilis akong napatayo at nilapitan siya. Matalim ko siyang tininggan saka siya sinampal ng malakas. Napatayo siya sa nagawa ko pati na rin si Lunox. Muli ko siyang sinampal at hinampas-hampas ang kanyang dibdib. Hayop ka. Anong ginawa ko sa'yo, Ryle? Anong ginawa ko sa'yo para magawa mo sa'kin to? Singgal ko sa kanya. Pati si mama na tinanggap kapag katapos ng panlolokong ginawa mo sa'kin ay dinamay mo. Singgal ko sa kanya at akmang susugurin ko ulit siya nang pigilan ako ni Lunox. Patawarin mo ako, umiiyak niyang sabi saka ito lumuhad sa harapan ko. Paano kita mapapatawad, Ryle? Paano? Napailing siya. Kaya ako nandito ngayon dahil gusto kong pagbayaran ang mga kasalanan ko. Handa akong magsalita. Handa akong sabihin lahat-lahat ng impormasyong alam ko. Ba't ka nakipagsabuatan kay Celestine? Nabilog niya ang utak ko. Balak namin na sirain ang relasyon ninyo ni Lunox. Gusto kong bawiin ka sa kanya kaya pumayag ako sa plano ni Celestine. Hindi ko lang inaasahan na pati si tita ay dinamay niya. All this time ay ginamit niya lang ang kahinaan ko para mapakinabangan niya ako, paliwanag niya. Ang bobo mo, Ryle. Sobrang bobo mo. Singgal ko sa kanya. Hindi ko inaasahan na sa lahat ng taong pwedeng tremaidor sa akin ay ikaw pa na tinuring namin ni mama na parang pamilya. Halos ituring ka ng anak ko bilang tatay niya. Sa tingin mo, anong mararamdaman ni ina kapag nalaman niya na isa ka sa mga dahilan kung bakit nawala ang mimi niya? Umiiyak na tanong ko sa kanya. Maibabalik ba ng sorry mo ang buhay ni mama, at buhay ng mga taong nadamay dahil sa kagagawan ninyo? Inangat niya ang kanyang mukha para tingnan kami. Alam kong hindi mo ako mapapatawad sa ginawa ko, siya. Pero hayaan mong bumawi ako't makatulong sa investigasyon ninyo. Please. How can I trust you again? If you can't trust me now, at least take a risk. Gusto ko nang pagbayaran ang kasalanang nagawa ko sa inyo, and this will be my first step to fix the damage I've caused, niya. Nagkatinginan kami ni Lunox tila nag-uusap gamit ang mga mata. Tumayok at pag-uusapan natin kung anong mga impormasyon na alam mo. Tatandaan mo na kapag trinaidor mo uli ako, ililibing kita ng buhay doon mismo sa tabi ng libingan ni mama. Binabalaan kita. That night Kabanata 77. Shaznea's POV. Kinabukasan ay maaga kaming nagising ni Lunox. Ipinagbilinan na rin namin si Shaina kina tito at tita. Sa totoo lang ay hindi sila pumayag na sumama ako pero dahil sa nagpupumilit ako'y wala na rin silang nagawa. Gusto kong makasiguro that this time ay hindi na muling makakatakas pa si Celestine sa amin. Kahapon pagkatapos naming mag-usap ni Ryle ay dumiretso kami sa police station para ipaalam sa kanila ang impormasyong alam ni Ryle tungkol kay Celestine. Nabanggit nila na sa araw na ito mismo ay gagawin nila ang operasyon. Nagsuot ako ng all black na attire. Black shirt, black pants, black boots, at black leather jacket. Lumapit sa akin si Lunox at pinagmasdan ang replication ko sa salamin. You look so hot, babe, aniya nang nakangisi. Inangklas ko ang mga braso ko sa batok ni Lunox saka ko siyang itiyan. Malapit na nating makamit ang kapayapaan para sa pamilya natin, Lunox. Hindi na ako makapaghintay pa na mabuhay na walang pangamba at takot sa puso ko. Ramdam kong ipinulupot niya ang kanyang braso sa bewang ko at bahagya pa akong hinapit-palapit sa kanya. We will get through this, babe. Whatever happens, always remember that I love you so much. Hinagkan niya ang mga labi ko na agad ko namang tinugon. Inupo niya ako sa vanity table niya at lalong idiin ang sarili sakin. I miss this. I miss him. Natigil ang paghahalikan namin nang tumunog ang cellphone ni Lunox. Napakagat pa ako ng labi nang tumigil kami sa pakikipaghalikan.
Mamaya ka sakin. I'll make you scream my name out loud. Kamandat pa siya tumalikod para sagutin ang tawag. Nang mag-alas 8 na ng umaga ay umalis na kami. Ang sabi ni Ryle kahapon ay sa Batangas niya pinatuloy si Celestine. Dating rest house daw nila iyon at ngayon ay walang nakatira. Walang masyadong nakakaalam sa lugar na iyon dahil private property nila iyon. Dumiretso kami ni Lunox sa police station dahil doon kami magkita-kita at nang makarating kami nasa loob na si Ryle na nakikipag-usap sa police officers. They once again brief us as to what will happen later. Papaligiran nila ang buong gusali para masiguradong hindi makakatakas si Celestine. I was really hoping that this plan would be successful. Bumiyahe na kami papuntang Batangas. Nakatanaw lang ako sa labas ng sasakyan habang tahimik na nagdadrive si Lunox. Umabot ng 3 oras ang biyahe namin hanggang sa makarating kami sa private rest house na sinasabi ni Ryle. They didn't let their sirens make any noise nang makarating kami sa rest house ni Ryle. As much as possible, iniiwasan namin na makahalata si Celestine sa mangyayari dahil baka kung anong pwede niyang gawin kay Ryle. Kahit na trinaydor ako ni Ryle, at ayokong may mangyaring masama sa kanya. Nang tumigil ang sasakyan ng mga pulis ay tumigil na rin kami ni Lunox. Sumilip ako sa labas ng bintana. Ang ganda naman ng lugar na ito. It's so peaceful. Puro puno ng nyog ang makikita mo at tanging ang huni ng ibon lang ang maririnig mo at ang paghampas ng alon sa dagat. Nag-aantay kami ng 5 minuto bago bumaba ng sasakyan. Nakita kong kakapark lang ni Ryle ng sasakyan niya sa tabi ng rest house na yon. Halos nasa 20 meters kasi ang layo namin sa rest house. Nila ang kanilang mga sarili sa paligid ng gusali. Iniiwasan nilang makagawa ng anumang ingay lalo na't napakatahimik ng lugar na ito. 5 officer naman ang natira kasama kami. Hinawakan ni Lunox ang kamay ko na ngayon ay nanlalamig na. Sa totoo lang ay kinakabahan ako sa pwedeng mangyari. Kinakabahan ako na baka pumalpak kami, na baka makahalata si Celestine sa gagawin namin. Wala na sa tamang pag-iisip si Celestine kaya alam kong kahit sino sa amin ay kaya niyang saktan. Nilaibat ko ang mata ko sa buong paligid. Kumunat naman ang noo ko nang may makita akong figure ng tao na parang nakamasid banda sa amin. Nakatuon ang atensyon nila sa operasyon kaya naisipan kong umalis muna roon at puntahan ang direksyon kung saan ko nakita ang taong nakamasid sa amin kanina. Dahan-dahan ang naging lakad ko habang nililibot ko ang tingin at medyo patago na ang daan mula sa kung nasaan sina Lunox. Nakaramdam pa ako ng panghihilo ngunit agad kong pinilig ang ulo ko para mawala yon. Sakto namang biglang may naghampas ng braso ko dahilan para mapaluhod ako sa damuhan. Pag-angat ko ng mukha ko'y tila lumabo pa ang paningin ko. Hindi ko pa man naaanagan kung sino ang taong yun ay bigla naman nitong hinayla ang buhok ko. Ano, Shaznia? Handa ka na bang makita at makasama ang nanay mo? Naikuyong ko ang kamao ko nang mapagtantong si Celestine iyon. Sisiga na sana ako nang bigla niyang takpan ang bibig ko't sinampal ako ng ubod ng lakas. Itinayo niya ako habang hawak-hawak nito ang buhok ko. Nang makatayo ako'y agad ko siyang siniko dahilan para mabitawan niya ang pagkakahawak niya sa buhok ko. Humarap ako sa kanya ngunit nagulat ako nang makitang may kasama siya. Mika. Hindi makapaniwalang tanong ko. Yumuko lamang siya't hindi ako sinagot. Kinabahan ako nang bigla akong tutukan ng baril ni Celestine. Tumindig ang balahibo ko nang bigla itong ngumisi. Any last words? Mabilis kong inagaw ang baril sa kanya. Habang nag-aagawan kami ng baril ay aksidenteng pumutok ito dahilan para umalangaw-ngaw ang tunog ng putok ng baril sa buong lugar. Sumanghap si Celestine at sa pagkakataong ito ay ako naman ang ngumisi sa kanya. Tinuhad ko siya sa kanyang sikmura dahilan para mabitawan niya ang pagkakahawak niya sa baril. Itinutok ko sa kanya yon. Ate siya, huwag po. Huwag ninyong sasaktan ang ate ko, nanginginig ang labing wika niya. Mika, paano mo nagawa sa akin to? All this time ay kapatid mo si Celestine.
Ikaw ba ang nagpapadala ng mga banta sakin? Ikaw ba ang naglalagay nun sa lamesa ko? Dahan-dahan siyang tumango. Patawarin mo ako, ate. Pero nakikiusap ako na huwag mong sasaktan ang ate ko. Handa akong isuko siya sa inyo, basta huwag ninyo siyang babarilan. Please. Walang hiya kang bata ka. Sinugod niya si Mika. Matapos kitang pakainin at buhayin, ito ang igaganti mo sakin. Single niya. Celestine Sean, sumuko ka na dahil pinapaligiran ka na namin. Sigaw ng officer sa bandang likod ko dahilan para mapalingon ako. Sa paglingon ko iyon ay nagawang agawin ni Celestine ang baril na hawak ko at agad akong hinayla palapit sa kanya at kinulong ako sa kanyang braso. Ramdam ko ang baril niya utok sa ulo ko. Sige. Subukan ninyong lumapit kundi pa sasabugan ko ang ulaing to. Sigaw niya. Ate, tama na. Sigaw ni Mika sa kanya nang umiiyak. Tama na to. Tama na ang galit mo. Tama na ang paghihiganti dahil napapagod na ako. Hindi, Mika. Sinira nila ang buhay natin. Sinira ng mga Monteverde ang buhay natin. Tapos itong isang to. Lalong niyang hinigpitan ang pagkukulong niya sa akin sa kanyang braso. Sumali pa sa eksena kaya pati siya nadamay sa galit ko. Celestine, please. I'll give everything you want. Just please stop this. Pakawalan mo si Shaznia, saad ni Lunox habang nag-aalalang nakatingin sa akin. Umiling si Celestine. Hindi, Lunox. Pakakawalan ko siya para saan? Para maging masaya ulit kayo. Hindi ako papayag. Celestine, pwede ka pang magbago. Huwag mong hahayaan na kakainin ka ng galit mo dahil ang galit sa puso mo mismo ang sumisira ng buhay mo. Single ko sa kanya. Celestine, parang awa mo na. Ako ang may kasalanan na kanila natuntun dito. Ako ang saktan mo, hindi si siya. Sigaw naman ni Ryle. Tinutok ni Celestine ang kanyang baril kay Ryle. Isa ka pang hayop ka. Traidor. Pero inaasahan ko namang tatraderin mo ako dahil alam kong duwag ka. Pinagsamatalahan ko lang ang yaman mo para mapakinabangan kita. Celestine Sean, ibaba mo na ang baril mo at pakawalan mo si Miss Shaznia, utos ng police officer sa kanya. Ba't ko naman gagawin yun? Ano ako? Tanga. Ate Shaznia, tumakas ka na. Sigaw ni Mika at nakita kong hinawakan niya sa braso si Celestine at nakipag-agawan ng baril dito. Nang lumuwag ang pagkakahawak niya sa akin ay tumakbo na ako papunta kay Lunox pero sa hindi inaasahang pangyayari ay nakarinig ako ng putok ng baril. Mabilis akong niyakap ni Lunox saka siya tumalikod. Nang sumilip ako sa harap ay nakita kong nakaluhod na ngayon si Ryle sa damuhan at bago pa man siya tuluyang humilata sa damuhan ay agad ko siyang dinaluhan. Biglang itinutok ni Celestine ang kanyang baril sa akin at sa kanya ipinutok yun. Bago pa man tumama sa akin ang baril ay hinaranggan iyon ni Mika dahilan kaya si Mika ang nataman ng bala imbes na ako. Napahawak sa balikat si Mika nang tumama roon ang balak pinaputok ni Celestine. Nabigla si Celestine sa nangyari at akmang lalapitin niya si Mika ngunit bigla na siyang hinuli ng mga pulis at agad na pinusesan. No, Mika. I'm sorry. Hindi sinasadya ni ate. Sigaw ni Celestine habang pumipiglas. Bumaling ang atensyon ko kay Ryle. Ryle, huwag please. Kumapit ka. Hindi ka pwedeng mawala, wika ko kay Ryle habang umiiyak. Sinubukan niyang abutin ang mukha ko. Duguan na rin pati ang kanyang bibig. Pipatawarin mo ako, siya. Patawarin mo ako sa nagawa ko. Umubo ito. Masaya ako dahil kahit papano ay nakabawi ako sa kasalanang nagawa ko sa hindi tita, tila nahihirapan niyang sabi. Umiling ako. You've been a good friend to me, Ryle. Please, lumaban ka. Hinihintay pa ni Shaina. Dadalo ka pa sa kasal namin ni Lunox. Uuwi ka pa sa States, di ba? Tsaka sabi mo, ikaw magtatayo ng dream house ko. Paano lahat ng yun kung wala ka na? Tipid siyang ngumiti sa akin. Sometimes I don't think I deserve your kindness, siya.
Pero masaya ako Kay kasi naging parte ako ng buhay mo. Sinubukan niyang hulihin ang kamay ko. Alagaan ko palagi ang sarili mo, ha? Babantayan ko kayo ni Shaina. Mahal na mahal kita. Muli siyang umubo habang habol-habol nito ang kanyang hininga. Ryle, no, please. Natatarantang sabi ko ngunit huli na ang lahat ng bigla itong dahan-daang pumikit at tila naging maluwag ang pagkakahawak niya sa kamay ko. Napailing ako't tinapik pa siya sa kanyang pisngi. Ryle, please, wake up. Umiiyak na sabi ko ngunit hindi ko na nakikitang humihinga pa ang kanyang dibdib. Lumapit si Lunox kay Ryle at itinapat ang kanyang daliri sa bandang leeg ni Ryle. Huminga ito ng malalim. He's not already breathing, aniya. Humagulgol na ako't napayakap kay Ryle at nang huminahon na ako'y kinausap ko siya kahit na alam kong wala ng buhay ang kanyang katawan. Salamat sa lahat, Ryle. Thank you for saving me, for saving us. I'll pray for your soul. You can now rest in peace. That night Kabanata 78. Shaznea's POV. Naalimpungatan ako nang makaramdam ako ng pagkauhaw. Dahan-dahan kong idinilat ang mga mata ko at inilibot ang mga mata ko sa buong sulok ng kwarto kung nasaan man ako. Napadaing pa ako nang makaramdam ng pananakit sa bandang batok ko. Ano ba ang nangyari? Napangiti pa ako nang mapatingin ako sa bandang kaliwa ko'y nakita kong nakaupo roon si Lunox habang nakahiga ang kanyang ulo sa kama na hinihigan ko. Pinasadahan ko ng daliri ang kanyang buhok dahilan para magising ito. Babe, do you need anything? Natatarantang tanong niya at bahagya pang tumayo. Water please, sagot ko. Naglakad naman siya patungo sa lamesa at nagsalin ng tubig sa baso saka siya bumalik sa hinihigan ko't ay nalalayan akong bumangon para makainom ako ng tubig. Anong nangyari? Ba't ako andito? Si Ryle, nasaan? Si Mika? Si Celestine? Nahuli na ba siya? Sunod-sunod kong tanong sa kanya. Umupo si Lunox sa hinihigan ko't hinawakan ang kamay ko. I don't know what happened to you basta bigla kang nawalan ng malay. Mika is in this hospital too, but she's already fine and probably after her recovery she will be placed under the custody of the SWD, while Celestine is in jail now. Huminga siya ng malalim. Si Ryle naman, nasa morgue na ang katawan niya. Tomorrow, his parents will be here. Biglang tumulo ang luha ko nang maalala ko si Ryle. Nakakalungkot isipin na kailangan pang may mawala bago tayo magtagumpay. Kahit na naging traidor si Ryle, naniniwala pa rin ako na isa siyang mabuting tao, Lunox. Pinahid ni Lunox ang luhang umaagos sa pisngi ko. Tahan na. At least natapos na tayo. We can now live peacefully. We succeeded. Ngumiti siya't hinalikan ako sa noo. Pwede na tayong magsimula ulit. This time, we will no longer live in fear, saad ko sa kanya. Napatigil ako nang bigla akong may maalala. Hindi pa pala. Hindi pa tapos ang lahat dahil may kailangan pa siyang malaman. Sa tingin ko ito na ang tamang oras para doon. Hindi na ako magdadalawang isip pa na sabihin ang buong katotohanan kay Lunox. Masyado nang maraming nangyari, at sa tingin ko'y panahon na para isiwalat sa kanya ang totoong koneksyon niya kay Shaina. Tatanggapin ko kung magagalit siya o kung hindi niya ako paniniwalaan. Ang importante sa atin ay may alis ko na sa isipan ko ang katotohanang matagal ko nang ipinagkait sa kanya. Lunox, I have something to tell you, seryosong wika ko sa kanya. Yes, babe. What is it? Hinawakan niya ang kamay ko. What's wrong? Ngitian ko siya. Naalala mo ba nung tinatanong mo ko kung nagkita na ba tayo noon? Natigilan siya't dahan-daang tumango. I lied. I should have said yes. Dahil oo, nagkita na tayo 4 years ago. I paused for a while then continued, 4 years ago, we met at a bar. I was so drunk and devastated dahil kahihiwalay lang namin ni Ryle. Ryle isn't my childhood friend, he's my ex. That night, you were at the bar, I honestly do not know kung bakit ka nandun.
Basta't nilapitan mo ako and pinoprotektahan mo ako every time someone's trying to harass me. Nagpatuloy ako, dinala mo ako sa kondo mo and we have a little chit-chat. Muli tayong uminom nun, and that night, something happened to us. Did I rape you? Pinilit ba kita? Tanong niya. Umiling ako. No, you didn't. I willingly gave you my virginity, Lunox. Hindi mo ako pinilit. Kusa kong sinoko yun sa'yo. Nakahinga siya ng malalim. I will never forgive myself kung sakaling ni-rape nga kita. Napangiti ako sa kanyang sinabi. Then, what happened, babe? Kuryosong tanong niya. After a month, nalaman kong buntis na ako. Napaawang ang kanyang bibig sa sinabi ko. Kita ko pa ang pagtaas-babang kanyang Adam's apple. Parang nagsiurong ang mga dila ko at naubusan ako bigla ng sasabihin. Pinagmasdan ko ang kanyang reaksyon. Hindi ko alam kung galit ba siya o ano. Si Shaina. Is she my daughter? Tanong niya. Kumalas ang luhang pilit kong pinipigilan pa mula kanina saka ako dahan-daang tumanggo sa kanya. Si Shaina ang naging bunga ng nangyari sa atin noong gabing yun. Anak mo si Shaina, kinakabahang sabi ko. Dahan-dahan niyang binitawan ang kamay kong hawak-hawak niya kanina. Napatayo siya't pinasadahan ng daliri ang kanyang buhok. Tumalikod siya sa akin kaya hindi ko na malaman kung anong iniisip niya sa mga oras na to. Kinagat ko ang labi ko't pinigilan ang sarili kong huwag umiyak. Is he mad at me? O hindi siya naniniwala sa akin? Humarap siya sa akin. Why didn't you tell me about this? What stops you from telling me the truth? Natatakot ako na baka mahihirapan kang paniwalaan ako dahil nga sa nagka-amnesia ka at walang maalala sa nangyari sa nakaraan mo, paliwanag ko. Patawarin mo ako, Lunox. Aaminin ko na noong una ay wala akong balak na sabihin sa'yo ang totoo, pero sana maintindihan mo rin kung bakit naging ganon ang desisyon ko. Sana maintindihan mo na hindi rin madali para sa akin to. Lumapit siya sa akin at muling umupo sa hinihigan ko. Babe, you just made me the happiest father today. Nagulat ako nang bigla siyang ngumiti sa akin. Who would thought na tatay na pala ako? Matagal na pala akong may pamilya. Thank you so much, babe. Niyakap niya ako. Para akong nabunutan ng tinek sa sinabi niya. Ang buong akala ko'y galit siya. Nang kumalas siya sa pagkakayakap ay muli siyang nagsalita, babawi ako. Babawi ako sa inyo. I wasn't able to spend my 4 years with you, habang buhay akong babawi sa inyo ng anak natin. Hindi nakatakas sa mga mata ko ang luhang kumawala sa kanyang pisngi na agad din niyang pinalis. Hindi ka ba galit sa akin? Hindi ka ba nagdalawang isip na maniwala sa akin? Marahan siyang umiling. No, babe. Naiintindihan kita. Now I understand why I feel so happy every time Shaina's around. He paused. Thank you for raising our daughter well. Thank you for being a mom and a dad to her at the same time. You will no longer be alone raising our daughter, because I'm already here. Pupunuin ko ang pagkukulang ko sa inyo sa 4 na taon na wala ako sa tabi ninyo. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto ko dahilan para maputol ang pag-uusap namin ni Lunox. Napangiti pa ako nang makita sina tita at tito kasama si Shaina. Patakbong lumapit si Shaina sa akin. Kinarga siya ni Lunox saka pinaupo sa hinihigan ko. Mama, ayos ka lang po ba? May sakit ka? Bungad niyang tanong. Wala, anak. Kailangan lang magpahinga ni mama. Niyakap niya ako ng mahigpit. Akala ko po iiwan mo na rin ako. Kinamusta naman ako ni tita, ayos na ba ang pakiramdam mo, iha? Tumanggo ako't ngitian siya. Opo, tita. Salamat nga po pala't binantayan ninyo si Shaina habang wala kami. Si Lunox naman ay tahimik lamang habang nakatingin kay Shaina. I know what he's thinking. I know that he's eager to tell Shaina the truth kaya hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Sakto lang din dahil nandito na rin sina tito at tita, ang lolo't lola ni Shaina.
Anak, may sasabihin si mama sa'yo. Makinig ka ng mabuti, okay? Tumanggaw naman si Shaina. Hinawakan ko siya sa kanyang mga kamay at mataman siyang tiningnan ng diretso sa kanyang mga mata. Huminga ako ng malalim bago magsalita, naalala mo ba yung sinabi kong patay na ang tatay mo? Tumanggaw siya. Nagsinungaling si mama sa'yo, anak. Buhay pa siya at sa katunayan, gusto kanyang makilala. Biglang umiwalas ang mukha ni Shaina. Talaga, mama. Nasaan po siya? Gusto ko rin po siyang makilala. Please, mama. Ngumiti ako sa kanya't napatingin kay Lunox. Matagal mo na siyang nakasama at nakilala, anak. I paused. Si Lunox, siya ang papa mo. Mabilis na lumingon si Shaina kay Lunox na ngayon ay maluha-luhang napatingin kay Shaina. Ikaw ang papa ko. Tanong nito kay Lunox. Parang hinaplos ang puso ko nang banggitin ni Shaina ang salitang papa ko. Dahan-daang tumanggaw si Lunox dahilan para mabilis siyang yakapin ni Shaina saka ito humagulgol. Parehas kaming nabigla ni Lunox sa naging reaksyon ni Shaina. Hinagod pa nito ang likod ni Shaina at nang tumahan na ito'y kumalas ito sa pagkakayakap niya sa kanyang ama. Marahan niyang pinalis ang basang pisngi niya at humihikbing humarap kay Lunox. Ibig sabihin po ba, totoong lolo at lola ko sila? Napatingin naman si Shaina kina tito at tita na ngayon ay nakangiti habang nakatingin sa amin. Oo naman, anak. Nakangiting napapaluha si Lunox. Simula ngayon, tatawagan mo na silang lolo at lola, habang ako ang itatawag mo, pwede ring papa kung doon ka comfortable. Okay. Nagyakapan dahilan para maging emosyonal muli ako. Sa wakas ay maaliwalas na ang puso ko. Wala na akong lihim pa na kailangan pang itago. Wala na akong kailangan pang ipanggamba. Sa wakas ay buo na ang pamilya ko. Sa wakas ay naisiwalat ko na sa kanila ang katotohanan. Actually, matagal na naming alam ni Clyde ang tunay na pagkatao ni We're happy that you finally let Lunox know the truth, wika ni tita dahilan para kumunat ang noo ko. How did you know, mom? Tanong ni Lunox. Si tito naman ang sumagot, pina-DNA namin kayong dalawa ni Shaina. Malakas kasi ang kutob ko na anak mo si Shaina because of how she looks. Hindi ko naman kasi masasabi na coincidence lang na halos kamukha niya si Apollo. So to have peace of mind, nagdesisyon kami ni Lizel na ipadana kayo at hindi nga kami nagkakamali dahil nagmatch kayong dalawa. Hindi lang namin pinangunahan si Shaznia dahil baka may rason siya kung ba't hindi niya masabi sa'yo ang katotohanan. After all, siya pa rin ang nanay ng apo ko, and she has all the right to decide whatever she wants when it comes to her daughter, paliwanag naman ni tita. Nabigla man ako sa nalaman ko. At the same time natutuwa ako dahil hindi nila ako pinangunahan na aminin ang katotohanan kay Lunox. Ni hindi nagbago ang tingin nila sa akin, they treated me more like Lunox, girlfriend, but a family. Hindi lang ako kundi pati na rin si mama at Shaina. Hindi sila nagalit sa akin bagkus ay nirespeto at inintindi nila ako. Damn it. Ano pa bang hihilingin ko sa buhay kung sa tingin ko'y maayos na ang lahat? Sana nga lang ay nandito kami kasama si mama, but I know masaya siya sa kung nasaan man siya ngayon. Muling bumukas ang pintuan at iniluwan ng pintuan na iyon ang babaeng doktor. Binati niya kami pagkapasok niya pa lang. Good afternoon. How are you feeling now, ma'am? Tanong nito sa akin. Maayos naman, Dok. Medyo masakit lang po ang batok ko. Bakit nga po pala ako nahimete? Actually, it's a normal reaction naman kapag buntis ang isang tao. But I advise na kailangan nyo pong magpahinga at huwag i-stress ang sarili ninyo, paliwanag niya. Nagkatinginan naman kami ni Lunox. Parehas kaming nakasalubong ang kilay sa sinabi ng doktor. Dok, ano po ulit ang sinabi ninyo? Di buntis ako. Paninigurado ko. Mukhang nagulat ang doktor sa naging reaksyon ko. Wait. Hindi ninyo po ba alam? You're 5 weeks pregnant, ma'am. Kabanata 79.
That night. Shaznaya's POV. Sa wakas ay naging payapa na rin ang mga buhay namin. We can live freely and peacefully. Wala nang takot, wala nang mga banta, at wala na ring manggugulo. Nakakalungkot isipin na may mga buhay na kailangang mawala bago namin makamit ang kapayapaan na matagal na naming inaasam. May mga kailangan pang madamay sa galit ni Celestine. At isa na roon. Si Mama at si Ryle. Nitong nakaraan lang ay umuwi na ang mga magulang ni Ryle at napagdesisyonan nilang ipa-cremate na lang ito para madala nila ito papuntang US. Humingi rin ng kapatawaran si tita sa ginawa ni Ryle, at kahit hindi naman sila humingi ng tawad ay napatawad ko na si Ryle. He saved me. Utang ko sa kanya ang buhay at kapayapaan na mayroon kami ngayon. Kung hindi dahil sa kanya ay baka hindi pa rin namin matutunton si Celestine hanggang ngayon. Kasalukuyan akong nakaharap sa lapida ni Mama at Papa. Kasama ko si Lunox at Shaina. Pinasadahan ko ng mga daliri ko ang lapida niya saka tinanggal ang mga tuyong dahon na tumatabon sa kanyang pangalan. Hi Mama, kamusta kayo ni Papa sa langit? Alam kong masayang masaya kayo kasi sa wakas ay magkakasama na rin kayo. Alam mo, Ma, sayang at hindi mo naabutan ang apo mo. Hindi ko alam na nung nabubuhay ka pa, buntis na pala ako nun. At alam niyo po ba? Kambal ang anak namin ni Lunox. Hindi ko inaasahan na sa kabila ng pagkawala ng 2 taong malapit sa buhay ko, binigyan ako ng Panginoon ng 2 anghel na ngayon ay nasa sinapupunan ko. Hindi ko maalintana ang saya sa mga mukha namin nang sabihin ng doktor na kambal ang dinadala ko. Napagdesisyonan din namin ni Lunox na sa susunod na taon na lang din namin itutuloy ang kasal dahil kamamatay lang din ni Mama at kailangan rin naming maghanda para sa pagdating ng bagong miyembro ng pamilya namin. Kahit si Shaina ay masayang masaya dahil magiging ate na raw siya. Nagpapasalamat na lang ako sa Diyos na walang nangyaring masama sa 2 anghel na nasa sinapupunan ko. May araw na masyado akong naging emosyonal at halos makipagpatayan pa ako kay Celestine. I was blessed and I thankful that my babies are strong enough to hold on. Sinamahan nila kami sa laban namin. Tito, huwag na po kayong mag-alala kay Shaznia. Isaalang-alang ko ang buhay ko para sa kanila. I promise that I will take care of my family, and be a good husband and a father to them. Ani Lunox habang nakapulupot ang kanyang braso sa bewang ko. Pagkatapos naming bumisita kay Mama sa sementeryo ay dumiretso naman kami sa ward at saglit na iniwan si Shaina sa loob ng sasakyan. Malugod kaming sinalubong ng mga nurse na nandoon. Ito ang unang beses kong dalawin siya. Sa tingin ko kasi, ito ang magiging stepping stone ko para tuluyan ng ibaon sa limot lahat ng masasamang alaalang nangyari sa nakaraan. Waiting inside po, G. Ngiting wika ng nurse sa. Nagkatinginan pa kami ni Lunox. Nauna na akong pumasok habang si Lunox ay sumunod lang sa amin. Nakatalikod siya sa gawin namin. Kasalukuyan siyang nakasuot ng puting patient's gown. Napalunok pa ako sa kaumupo sa harapan niya. This time ay napalingon siya sa amin. Kung saan-saan ang tingin niya. Hindi pumipirmi ang kanyang mukha. Hindi ko inaasahan na rito ang magiging hantungan niya. Celestine. Kumusta ka? Kilala mo ba kapatid ko? Sabihin mo sa kanya hindi ko sinasadyang masaktan siya. Saka siya biglang humagulgol. Agad na napahawak si Lunox sa balikat ko. Nasa mabuting kalagayan na ang kapatid mo. Magpagaling ka rito, ha? Hinihintay ka niya sa labas. Hinawakan ko ang kamay niyang nakapatong sa lamesa. Celestine, mahirap para sa akin. Ito pero gusto ko lang sabihin sa'yo. Pinapatawad na kita. Sana makamit mo rin ang kapayapaan sa isip mo. Sana mapatawad mo rin ang sarili mo. Inalis ko ang luhang kumawala galing sa mga mata ko saka muling nagsalita. Sana ay mapatawad mo rin kami. Lagi kitang ipagdadasal. Tumayo na ako. Ay siyang pinasadahan ng tingin bago tumalikod na sa kanya. Paalis na sana kami nang bigla itong magsalita. Sorry. Ngumiti ako sa kanya.
Tumanggaw pa ako sa kanya sa katuluyan ng umalis sa silid na iyon. Nagpasalamat na rin kami ni Lunox sa mga nagbabantay sa kanya. I am really hoping and praying na maghihil na siya mentally. Naniniwala naman kasi akong may mabuting puso si Celestine, sadyang nagpadala lang siya ng galit niya. Sumakay na kami ni Lunox sa kanyang sasakyan. Nang mag-seatbelt na ako. Nang nagsalita si Lunox, may iba pa tayong pupuntahan. May dadalawin lang tayong kliyente. Oh, sure. Sa haba ng oras ng biyahe namin ay nakatulog ako. Nagising na lang ako nang tapikin ni Lunox ang pisngi ko. Wake up. We're already here. Dahan-dahan kong idinilat ang mga mata ko at bahagya pang kinusat ito. Nang sumilip ako sa labas ay nakita kong nakapark ang sasakyan namin sa isang malaki at modernong disenyo na bahay. Ang gara naman pala nitong kliyente ni Lunox. Ay nalalayan niya na ako palabas ng sasakyan. Muli kong pinagmasdan ang kabuuan ng bahay at hindi maiwasang purihin ito. Ang ganda naman ng bahay na to na sabi ko, I think I have seen this somewhere. Ngumiti lang si Lunox. Ilang tugon saka nag-doorbell. Nagtaka pa ako nang may pinindot siyang parang passcode at ilang saglit pa kusang bumukas ang gate. Napataas ang kilay ko, ano? Ba itong kliyente mo at pati passcode ng bahay ay ipinaalam sa'yo Lunox? Babae mo ba siya? Marahan siyang umiling. Wala akong ibang babae, ikaw lang sapat na, natawa ako, hindi na ako sumagot sa kanya. Naglakad na kami papunta sa tapat ng pinto ng bahay na ito. Ngayon ko lang din napansin na hindi namin kasama si Shaina. Magtatanong pa sana ako nang biglang binuksan ni Lunox at pinto at halos malaglag ang pangako sa nakita ko. Bakit may kasama pang party poopers? Anong meron? Nagtatakang tanong ko. Lahat sila. Nginitian lang ako. Naramdaman ko ang paghawak ni Lunox sa bewang ko. This our home. W what? Sa atin. Kailan pa? Ngitian niya ako. Remember the house that I showed you months ago? Iyong nasa computer ko. Hindi iyon bahay ng kliyente ko, it was my surprise house for you. Saka ko lang naalala ang sinabi niya. Kaya pala pamilyar ang disenyo na ito Oo nga. Kahawig ang disenyo nito sa larawan na ipinakita sa ni Lunox. Thank you, babe. Naiiyak na sambit ko saka ko siya niyakap. Nang kumalas ako sa pagkakayakap sa kanya. I've do everything for you, Shaina, and to our future kids. Thank you for being the mother of my children. At gaya ng ipinagako ko sa'yo na. Habang buhay akong babawi sa 4 na taon na wala ako sa tabi ninyo. At muli siyang nagpatuloy, naala kong naghihinala ka noon kay Bruno, he is the traitor, babe. He was just so busy dahil siya ang engineer ng bahay na ito, he made this house possible. Oo nga, siya. Nabanggit sa akin ni paring Lunox na pinanghihinalaan mo raw ako. Nako. Hindi ko kayo kayang traidorin, noon magkita tayo sa mall na natatarante ako, muntik na kasi akong mahuli ng babae ko noon. Alam mo na, guwapo, daming naghahabol. Habang niya pang kinamot ang kanyang batok. Binutukan naman siya ni Raiko at Lucas. Napapailing na lang ako sa kakulaitan nila. I hope andito si Ryle. Nakakamiss na makitang magkasama-sama kaming magkakaibigan. Pero kahit na wala siya physically, alam kong binabantayan niya kami, at kung nasaan man siya ngayon sana ay masaya siya. Si Mika naman ay nandito rin. Kinuha na lang namin siya ni Lunox habang wala pa siyang matutuluyan. Siya ang kasama ko sa bahay, at balak din naming paralin siya ni Lunox. Wala na akong ibang hihilingin pa dahil masaya at kontento na ako sa buhay na mayroon ako ngayon. May Lunox ako na masyadong mapagmahal at maaalaga. Bukod pa ro, may paninindigan sa sarili. Maswerte na lang din ako dahil magkasundo kami ng mga magulang ni Lunox. Malugod nila akong tinanggap na maging parte ng pamilya nila. Maliban kay Lunox, ay may anak naman akong sobrang bait at mapagmahal kagaya lang din ng daddy niya. Isa sa pinaka-blessing sa buhay ko ay nang dumating si Shaina.
Pakiramdam ko kasi kaya siguro ibinigay ng Diyos si Shaina sa. Ahil si Shaina ang muling magdudugtong sa. Ay Lunox. Ngayon, magkaanak na muli kami at talagang kambal pa. Kung may hihilingin man ako sa Diyos, iyon ay sana gabayan niya ako para mapalaki ko ng maayos ang mga anak ko. Ka pa ba matutulog? Ciao. Nang ko kay Lunox nang maabutan siyang nakatayo sa labas ng balkonahe. Mag-iisang linggo na kaming nakatira sa bahay namin. Naibless na rin ito kaya napagdesisyon na namin ni Lunox na bumukod na. Nilapitan ko siya niyakap galing sa kanyang likuran. Ang lalim ang iniisip mo. Sakto namang tumapat sa kanyang mukha ang sinag ng ilaw na naggagaling sa buwan. Lalo ko tuloy nakita ang kagwapuhan ng kanyang mukha na kahit araw-araw kong nakikita ay hindi ako nagsasawa. I pinched his cheeks. Thank you. Alam kong ilang beses na akong nagpasalamat sa iyo pero salamat pa rin dahil kahit ilang beses kitang iniwasan noon, hindi ka pa rin sumuko. Salamat kasi lagi mo akong ipinaglalaban. Salamat kasi lagi mong ipinaparamdaman sa akin that I am worthy to be loved. I can't promise you na magiging isa akong perfect na asawa at ina sa mga anak natin, but I can assure that I will love you unconditionally at mamahalin ko kayo higit pa sa buhay ko. Hindi siya tumugon bagkos ay hinalikan niya lang ako. It was slow and passionate. I love this kiss. Kahit naman dollars na kaming maghalikan ni Lunox ay nakakaramdam pa rin ako ng kilati sa internal organs ko. Ganito ang epekto niya palagi sa. Iginaya niya ako papunta sa kama namin nang hindi binibitawan ang paghahalikan namin. I love you, your moan, your laugh, your smile, your flaws, your imperfection, your soul and everything about you sa namamaos na boses. I loved you since the first day we met, Lunox. That night. Shaznea's POV. After 2 years 8, nasa labas na po ang bridal car mo, nakangiting wika ni Mika nang pumasok siya rito sa loob ng kwarto. Napangiti ako at muling pinagmasdan ang mukha ko sa salamin. This is the day. Ito na ang totoong happily ever after ko. We waited for 2 years to finally get married. Isa sa mga dahilan kaya hindi namin ipinagpatuloy ang kasal namin ay dahil na sa pagkamatay ni Mama, at dahil na rin sa panganganak ko. Now is the perfect time and day to finally say I do to him. I actually having mixed emotions. Kinakabahan ako na na-excite. I haven't seen Lunox for 2 days and I really can't to face him now. Nang tumayo ako ay ang pinasadahan ko naman ang buong refleksyon ko sa salamin. My wedding gown, it's a really stunning form-fitting, off-the-shoulder lace wedding gown. The lace is very refined, and it has the features of gorgeous silk buttons that run down to my back and a swift lace train. Ang elegante ng dating nito lalo na nang ay pares ang gown ko sa eleganteng cathedral length veil, which has a lot of lace appliques. I also paired my wedding gown with my white block heel sandal with its ivory pearl fabric and chic bridal bow design. Kinuha ko na ang bouquet ko na nasa vanity table saka ako lumabas ng kwarto habang inaalalayan ako ni Mika. Nang makarating kami sa San Agustin Church ay hindi ko na mabilang kung ilang beses ako huminga ng malalim. Unang bumaba si Mika dahil kailangan niya ng pumila para sa entourage. Isinarado na nila ang pinto ng simbahan hudyat na lalabas na ako. Ay nalalayan naman ako ng driver ko hanggang sa makarating ako sa tapat ng pinto. May narinig na ako kumakanta sa loob ng simbahan. This is it. Totoo ba ang sinasabi nila na mapapaiyak ka kapag naglalakad ka sa aisle? Kung hindi ako makakaiyak ay hindi na ba genuine ang happiness ko? Shit. Kailangan ko na bang mag-isip ng sad memories para talagang maiyak ako? Shoota. Kinakabahan ako. Umayos ka, Shaznia. Baka atre si Lunox sa kasal kapag hindi ka umiyak. Girl. Your turn na po. Dahan-dahan lang po ang paglalakad ng organizer ko nang nakangiti. For the last time ay huminga ako ng malalim. Dahan-daang bumukas ang pinto ng sa tapat ko. Ramdam ko ang panlalamig ng kamay ko.
Kagaya ng nangyari sa engagement ay sinalubong ako ng smoke effect na nanggagaling sa loob. Lahat ng tao ay nakatingin sa. Lahat sila. Ang ngiti at kinukunan ako ng video. Ngayon ko lang din napansin na kulay silver ang carpet na lalakarin ko, halos nakikita ko na ang refleksyon ko sa kintab nito. Punong-puno rin ng bulaklak ang paligid. Para akong nasa garden, para akong nasa isang paraiso. Nang makarinig akong may kumanta na ay saktong nagkatinginan kami ni Lunox. I can't remember when you were there, when I didn't care for anyone but you. I swear we've been through everything there is. Can't imagine anything we missed. Can't imagine anything the two of us can do. Habang naglalakad ako sa aisle ay hindi ko binibitawan ang pagtitigan namin ni Lunox. The years have never let me down. You've turned my life around. The sweetest things I've found with you. Through the years, I've never been afraid. I love the life we've made, and I'm so glad I'm staying right here with you through the years. Ooh, yeah, I can't remember what I used to do, who I trusted, who I listened to before. I swear, yeah, you've taught me everything you know. Can't imagine needing someone so, but through the years it seems to me I need you more and more. Through the years, through all the good and bad, I know how much we had. I've always been so glad to be with you through the years. 6 years ago, I met a stranger. He has beautiful brown eyes, and dark-colored black hair that forever remained in my heart and mind. I was able to memorize every single detail of his face, his lips, his nose, his brows and perfect curve of eyelashes. Tila nag-flashback ang lahat sa mula no. Ko siyang makilala, nuo. Ang may nangyari sa hanggang sa pagkalipas ng 4 na taon ay muli kaming nagkita. Sinong mag-aakala na ang estrangherong nakilala ko lang noon ay ang magiging panghabang buhay ko na ngayon? Noong gabing nakasama at nakilala ko siya, akala ko iging pansamantala lang iyon. He caught my heart. Kaya sa nagdaang 4 na taon ay wala akong ibang minahal, iyon pala ay dahil ang puso ay nakalaan para sa kanya lang. Coincidence. Fate. Destiny. It was God who planned our love story. Hindi naging madali ang kwento namin, but it was really worth it. It tests our faith, our love, loyalty, and trust. Lahat ng why hinarap namin ni Lunox ng magkasama. Lahat ng why matagumpay naming nalagpasan. Hindi naging madali bago ko nakamit ang happily ever after ko, but it was worth the wait, worth the pain,
and worth the risk. Hindi ko namamalayang basa na pala ang pisngi ko dahil sa walang tigil na pag-agos ng mga luha ko. Masyadong sakto ang kanta na. Rasa. At sa mga napagdaanan namin. Sa lahat ng masasaya at masasamang pangyayaring naranasan namin, nandito pa rin kami. Sa kabila ng mga bangungot na napagdaanan namin, mas naging matatag kami. We have learned so many things, and I am willing to learn more things with him. Basta lagi naming sinasabi sa isa, na kahit anong mangyari, magkakasama naming haharapin ang mga problema namin. We side together, think together, and face everything together. Bahagya pang pinunasan ni Lunox ng panyo ang kanyang pisngi saka nito isinilid sa kanyang bulsa nang magkaharap na kami. Nagbeso muna kami ni na tita at tito bago ako tuluyang nilapitan ni Lunox. Ngumiti kami sa isa. Crying, babe. Your makeup might get ruined though you still look beautiful without those, bang. Nang dampian niya ng kanyang panyo ang basa kong pisngi. I'll never get tired staring at you. Dagdag pa nito. Marap na kami sa altar at nagsimula ng magsalita ang pari. Friends and family, we are gathered here today to witness and celebrate the union of Lunox and Shaznia in marriage. Through their time together, they have come to realize that their personal dreams, hopes, and goals are more attainable and more meaningful through the combined effort and mutual support provided in love, commitment, and family. And so today, they will begin their life together, as husband and wife. Mag-exchange of vows na ay tumayo na kami ni Lunox at humarap sa isa. Me now to the words Lunox and Shaznia want to hear the most today. The words that take them across the threshold from being engaged to being married. A marriage, as most of us understand it, is a voluntary and full commitment. It is made in the deepest sense to the exclusion of all others, and it is entered into with the desire and hope that it will last for life. Before you declare your vows to one another, I want to hear you confirm that it is indeed your intention to be married today. Lunox, do you come here freely and without reservation to give yourself to Shaznia in marriage? Yes, I do, sagot ni Lunox. Shaznia, do you come here freely and without reservation to give yourself to Lunox in marriage? Yes, I do, father. Lunox and Shaznia, having heard that it is your intention to be married to each other, I now ask you to declare your marriage vows. Hinawakan ni Lunox ang kamay ko habang ang kabilang kamay naman nito ay may hawak na mic. Huminga siya ng malalim bago magsalita, Shaznia Riley, you are God blessing that I wanted to keep forever. You loved me and completed me in ways I never knew would be possible. From this day forth, I promise to love you for who you are, and for who you are yet to become. I promise to be patient when things might get rough between us. I promise to nurture your dreams and to help you reach them. I can't wait to turn 80 and still wake up in the morning having you by my side. I love you until death do us part. This time ay ako naman ang nagbitaw ng wedding vows ko. Love and trust makes me a better person, each and every day. You were there when I had my greatest challenges. You encouraged me to grow.
You helped believe in myself and become the person that I am today. Kay tagal nating hinintay ang araw na ito, and finally after 2 years, heto na naging official na asawa na kita. Lunox, thank you kasi sa tuwing hindi ko na maintindihan ang sarili ko, nandyan ka para intindihin ako. Thank you for loving the best version of myself and loving me more in my worst. I promise that I will laugh with you, cry with you, scream with you, grow with you, and stay with you today until death do us part. Tindi madali ang mga pinagdaanan namin ni Lunox bago namin nakamit ang happily ever after namin. At dahil parehas kaming naniwala ni Lunox na malalagpasan namin ang mga pagsubok na yon, ngayon ay nandito kami, sa harap ng altar at sa maraming tao, matatag, masaya, at sa wakas ay magiging mag-asawa na. Sa 2 years na paghihintay, nakita ko kung gaano kabuti at maalaga si Lunox bilang isang ama at asawa. Sa totoo lang ay siya pa nga ang madalas na puyat sa amin dahil siya ang laging nagpipresenta na magtimpla ng gatas sa tuwing umiiyak sa madaling araw ang kambal namin. Hindi ko kailanman nakita sa mga mukha at mata niya ang pagod kahit na pinagsasabay niya ang kanyang trabaho at pag-aalaga sa amin. There, I saw not just a man, but a loving father. Kaya laking pasasalamat ko sa Diyos dahil ibinigay niya si Lunox sa akin. Learn to wait. Trust the process. Be patient. Taon din ang hinintay ko bago ko muling nakaharap si Lunox. Naniwala ako sa tamang proseso kaya hindi ko minadali ang sarili kong sabihin sa kanya ang katotohanan. I became patient, no, we became patient kaya narating namin ang hantungan na ito. Hantungan na umabot hanggang kasalanan. Hantungan na panghabang buhay. Everything is worth the wait and the process. The only thing that you need to do is to be patient. Dahil kapag dumating na ang tao na talagang inilaan ng Diyos para sa'yo, everything will be worth it.